presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Tignan niyo po kung gaano na po. Hanggat hindi naayos ang anomalya sa korupsyon at kidnapping, walang maasahan na investment ang Pilipinas, sabi po ni Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Okay. Lahat na po ng negosyante, lahat na po ng grupo ng negosyante, na-alarma na po dyan sa inyong mga kidnapping. No? Lahat na po ng negosyante rito sa Pilipinas, grupo ng negosyante, ayaw na po, gusto na gumawa kayo ng paraan. Pero, imbis na po unahin ninyo yung mga kidnapper, yan po, ang binabalita nyo, nakasuhan na, yung mga nagpakalat ng video. Bidang-bida po si Talakera, Pebbles Talakera. Ang dami pong sinisiwalat niya, wala lang pumapansin. Para yung script ni ninyo, dala-dala na niya. Mabantot daw yung Malacanang dahil nung panahon ni Duterte, dahil yun nga, ninyo, sininyo ba? Nagdadala ba ng babae sa Malacanang? Tindi talaga ng mga to. Mag-imbita naman kayo. Mag-imbita naman kayo dyan sa TRICOM ng mga vloggers na nagpe-fake news. Yung totoong nagpe-fake news. Opo, magaling po ako. Mga bugok talaga eh. No? Ganun lang po sila, no? Nakakaawa to eh. Maganda rito sa TikTok, maraming kalaban. Nakakaawa. Ikaw na magaling. Parang mga bata. Eh, ikaw na magaling. Opo, ako na magaling. Rox Collie, matatawa ka kasi. Dalawa kasi yung live ko ngayon dito sa TikTok. Nakakatawa kasi yung mga komento nila. Ikaw na magaling. Ano ako, bata? Asar na yan. Ganun lang po sila. Asar na yan. Uy, hindi po pambata rito. Kung sanay kayo sa mga bobo nyong vlogger na ganyan lang, no? Hindi po ubra dito. Tatawanan ko lang, uy, asar na yan. Hindi po ganun. Alam mo talagang mga bugok yung followers niyan eh. No? Alam mo talagang mga bugok yung mga followers ni Ngagba. Ganyan lang sila eh. Oh. Asar na yan. Paano kung maasar, wala nga kayong sinasabi? Wala nga kayong masasabi na ika-aasar ko eh. Pinatutunayan nyo lang talaga na mahihina kokote ng mga BBM supporters. Kita nyo yan lang ang pang-asar nyo. Asar na yan. Iiyak na yan. Ay, debate daw kayo na Silver Boys. Pwede naman, maganda siya ng 200,000. Wala namang problema. Marami na pong humahamon sa akin. Hindi po ako mapagpatol. Pag hindi po ako kikita. Pag may 200,000 na, para ako ay abalahin ng isang oras, okay lang po. Okay, balik tayo. Balik tayo. Okay. Kahapon tinalakay natin yung NBI nagsampa ng kaso, no? Nagsampa rin po ng kaso dito po kay Cardema, dati pong yung sa Duterte Youth Party List at dati po siyang National Youth Commission, no? O ngayon naman po Cardema po at saka si Lambino na atin pong kandidato pagka-senador. Dahil po yan sa kanilang utterances, sa kanila pong utterances na, o sa kanilang mga sinabi na mayroon daw TRO noong dinadakip si Tatay Digong. Eh, tignan nyo po ang sinampahan po nila na reklamo, yung nagsalita lang. Sa tingin nila, mali yung sinabi. O, di ba? Pero sinampahan kagad nila na reklamo. Ang tanong ko, bakit po yung may ginawa, no? Yung may ginawa po na pagdakip at
hindi po, natutuklasan po natin ngayon na mali po yung pagdakip na yun. Dahil hindi po dinala sa korte. Dinirekta po. Eh bakit hindi nyo po sinasampahan ng kaso? No? O yan po yung pagiging unfair. Pag nagsalita ka lang, kakasuhan ka. Pagkalaban ka. Pero kung kakampi ka, kahit na mali yung ginawa mo, no? Ano po yung mga maling ginawa na napakinggan natin dito sa hearing? Ang dami po. Una, hindi pinapasok, hindi pinakita, hindi pinagtagpo yung mag-amang BP Sara Duterte at si Tatay Digong. Ikalawa, ay yung mga abogado, di ba? Ikatlo, yun nga, yung hindi hinarap. Hindi po hinarap yung doktor. O, di ba? Yung nilimitahan yung doktor na pwedeng sumuri. Pero ang pinakamalupit po doon, yung hindi hinarap si Tatay Digong sa local court. Ang dami pong paglabag na ginawa, hindi po lang sinabi, no? Ginawa. Pero yung may nagsalita lang po na sa tingin ninyo ay mali yung sinabi, ay kagyat na sinampahan ng kaso. Pero yung mga may ginawa, may mga ginawang paglabag, ginawa, action. Hindi lang po salita, action. Na naging dahilan po kung bakit ang ating dating Pangulong Duterte na pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas ay nakakulong ngayon sa the Netherlands. Ano ba nakasuhan nila ng mga pro-Duterte personality? Kahapon lang po siya, 4, no? O kahapon o nung isang araw, no? Nariyan si Roque at saka si Maharlika. Tapos si Cardema at saka si Lambino na kandidato natin. Kandidato pa natin. Doon po, ang bibilis po nila, no? Ang bilis. Kailan lang po lumabas si ano na nga, Pebbles Talakera, kailan lang po lumabas na nagsabi ng kanyang mga hearsay. Meron pa nga ako napanood yung sa DTI, di ba? Ano kaya mga ibig sabihin nun? Yan yung problema. Yan po yung mga problema pagka ayaw po nilang harapin yung problema. No? Yung panay iwas lang, panay tawa lang pag tinatanong. Panay I will not give dignity in answering that question. Panay ganun lang. Yun siguro yung ano eh. Yun siguro yung pagkakaiba ng Duterte kind of leadership. Pag may issue, sinasagot through talk to the people. Pag may issue, sinasagot through everyday press briefing. Ito yung press briefing ni Antecler, ano lang eh. Anti-Duterte lang. Tanungin mo sa ibang bagay, ay si Toby Chanco na lang po yan. Tanungin mo sa ekonomiya, ay si ganun na lang po sasagot yan. Tanungin mo kung wala eh. Di ba? Okay. Ngayon, pag tinanong nyo si Antecler, siyempre may magtatanong yan. Baka ngayon palagpasin nila Huwebes Santo at Biyernes Santo. Malamang sa Lunes na maitanong yan kung mag-press con si Antecler. Pag sa Lunes may nagtanong kay Antecler na sino po yung mga tinutukoy ni Amy sa kinukwento niya na dumudugo yung ilong at instead na magpa-hospital, nag-food trip lang. Sasabihin lang niya ni Antecler, kung sino po ang mayroong nag-aakusa, siya po magpatunay. Yun na. Yun, testimonya na nga yan ni Amy, di ba? Hindi po pwede po kasi po yung pagpapatunay po, anong ibig mo sabihin na yung nasaksihan mo na, ang ibig po kasi sabihin ng saksi, naroon ka eh. Yung kinukwento mo, nasaksihan mo, naroon ka. Unlike kay Pebbles, kinukwento niya lang na yung video, pinalabas nila una dyan sa ganun,
Nawala naman siya ro'n. Eto po, naroon si Amy. Ha? It's not a big deal if ako ang nasa katayuan. Yun na nga. Kung normal kang tao, 'di ba? Pwede mo talagang patunayan na lalo na kung wala kang ginagawa talaga 'no. Ang dali pong patunayan. Pagka ayaw mo, sabi nga lahat 'di ba, kung gusto maglinaw, puwedeng linawin, kung gusto okey, kung gustong maglabo, puwedeng palabuin. Okey, dun po sa usapin ng, disinformation. Hindi po 'yan disinformation, kasi wala naman pong nambola sa'min nung kinidnap po si Tatay Digong at lumalabas po 'to ngayon sa Senate hearing, 'di ba? Ngayon po, sino po ba yung nagdi-disinformation? Actually, yung kampo po nila yung nagdi-disinformation. Halimbawa po, eto po, may mga ebidensya tayo rito. Sinasabi nila ngayon, si Trillanes po ang bida, na hindi raw po, yun pong war on drugs daw po ay peke. Ayan, pinalalabas nila yan na war on drugs ay peke. Paano magiging peke ang war on drugs? Samantalang naramdaman namin, kitang-kita po nating lahat, no? Na yung war on drugs ay totoong naganap. Talaga namang tumahimik yung mga lugar po natin, di ba? Oh. Tapos sasabihin nila peke daw yung war on drugs ni Tatay Digong. Peke pala. May peke palang war on drugs na tumahimik yung aming kapaligiran. Malamang yung mga kapaligiran nyo rin po nagsitahimik din, 'di ba? Ayan no, sabi rito ng Mas Watch War on Kasinungalingan, pinalalalim ang investigasyon sa peking war on drugs. Ayan po, ang bida rito si Trillanes. O sino po ang nagpapalaganap ng disinformation? Sinasabi nyo, peke yung kidnapping kay Tatay Digong, kitang-kita naman natin na hindi. Ngayon naman, sinasabi nyo, peke yung war on drugs, kayo na po magpasya. Okay. Yung po bang tumahimik yung mga kapaligiran natin, yan po ba ay peke pa rin? Ako po, kung sasabihin nyo po na peke lahat yan, ngayon naman, meron po bang war on drugs ngayon? Ano yan? Uy, tropical lahat, dyan tayo. Gusto ko yan. For all time's sake. Okay. Ngayon po, kung ako po papipiliin, ipagpalagay na nating peke. Yung sinasabi nilang war on drugs ng Tatay Digong ay totoong peke. Sa totoo lang po, anytime ang pipiliin ko po, yung peking war on drugs na nakapagpatahimik, nakapagpasuko ng milyong-milyong adiksyonist, no? Peke pa ba yun? Pipiliin ko anytime yung peke kaysa naman yung sige, pasok na kayo. Ayun lang i-order niyo sa akin, no? Wait lang, dito. Kami dito. Dito tayo, mahal. Teka lang, tatapusin ko lang tong vlogs ko. Sige, order mo ko. Alam mo na yung order ko, di ba? Chicken. Na kailangan wings. Di ba? Tropical lahat. Kasi naalala ko yung mga anak ko. May laruan nun sa tropical lahat eh. Kaya, libre piatos. Okay yung mga papalibre dito, tsaka sito. Okay. So, tuloy na po natin, no? So, ang ibig ko po sabihin, yung sinasabi po nila na si Tatay Digong po ay peke po lahat ng ginawa niyang war on drugs. Doon na po ako sa peke kaysa sa ngayon na wala. 'Di ba? At least yung sinasabing peke ay mayroon pong ebidensya na tumahimik po. Ano pa po yung mga sinasabi nila? Kaya sila po hindi po tayo kung hindi sila, no? Ito pa po. Yan. Sino daw po ang dapat sisihin
Sabi naman po ni Chino Pakita, sino ang dapat sisihin sa nangyari kay Digonyo? Walang iba kundi si Digonyo rin. Dahil sa sobrang yabang niya, mismong sa matabil niyang bibig nang galing ang pag-amin sa mga pinaparatang sa kanya. Walang pagsisisi at alam niyang makukulong siya bilang araw. O, tignan niyo po. Sino po nagpapalaganap ng disinformation ngayon? Si Digonyo raw. Si Tatay Digong daw po may kasalanan kung bakit siya nakakulong sa ICC. Alam niyo kung maniniwala kayo dito sa mga tukmul na to, si Tatay Digong pa po ang lalabas na nagpakulong sa kanya sarili. Ganyan po katindi tong mga misinformation ng mga hinayupak na to. Okay. At ngayon naman po, ilang minuto, pagbibigyan po natin habang ino-order po ako sa Tropical Hut for old time's sake. Natuwa po rin yung mga anak ko kasi meron po kasi dun sa may Commonwealth, Tropical Hut Commonwealth, sa loob po ng Ever. Meron po dong nung araw, meron dun yung 3 manok na umiikot. Libre lang po yun eh. Sasakay mo lang anak mo, tapos andar yun, paikot-ikot lang sa Tropical Hut. Kaya po dun ko pinakakain yung mga bata para may libre na silang sasakyan.